Marahil familiar tayo sa concept ng karma. Ayon sa Encyclopedia Britannica, nag-originate ang concept ng karma sa religions at philosophies ng India, lalo na sa Hinduism at kalaunan ay naging bahagi rin ng Buddhism at iba pang Eastern religions. Ito daw ay isang universal na prinsipyo kung saan ang good or bad actions determine the future modes of an individual's existence. Kapag gumawa ka ng mabuti at mabuti ang nangyari sa iyo, sa iyo afterward, tinatawag nila itong good karma. And of course, the opposite, kapag may nangyari naman sa iyo masama dahil gumawa ka ng masama, ito naman daw ay bad karma. Sa Hinduism, ang karma ay tumutukoy sa law of cause and effect, kung saan ang motibo o masamang gawa ng isang tao ay may corresponding consequence, hindi lang sa present life, kundi maging sa susunod mo daw na buhay o yung tinatawag nating reincarnations. Kaya konektado po ang paniniwala na ito sa reincarnation o tinatawag nating samsara, cycle of birth. Yung birth, and then death, and then another birth. Ito na yung karma, depende kung good or bad, depende sa iyong ipinamuhay sa iyong past life. So yun po yung samsara cycle of birth. Halimbawa, kung mabuti ang karma mo, maaari kang magkaroon ng mas magandang rebirth sa susunod na buhay. And also, the opposite. So anong implication ng karma? In a sense, no, hindi matatakasan yung tinatawag nating deterministic essence talaga ng buhay. Lahat ng worldview, mapa-atheistic. Hindi may iwasan ang some sense of determinism. Dahil, of course, sa law of nature na tinatawag natin. Sa karma, habang buhay ka pa, maghasik ka na ng mabuti para sa next life mo, anihin mo yung good consequence. Sa madaling salita, even sa mga tao na naniniwala sa concept ng karma, ay ginagamit rin ang prinsipyo na sowing and reaping. Kung ano ang iyong itinanim, ay iyong aanihin. Ngunit bilang mga Kristiyano, kailangan natin maging maingat dito sapagkat bagamat may pagkakahawig ang konsepto ng karma sa prinsipyo ng biblical sowing and reaping, malinaw na hindi karma ang tinuturo ng Biblia. Rather, ang karma ay isang uri ng baluktot na interpretasyon ng realidad sa natural law na in-establish ng Diyos. Ito ay nangyayari kapag ini-interpret natin ang realidad hiwalay sa divine revelation ng Diyos. Hindi lamang doon sa natural law, even yung mga nangyayari ngayon na merong mga gera, may kaguluhan sa politika, so on and so forth. If we interpret these things, these events, these historical narratives sa light lamang ng ating opinion at hiwalay sa Biblia, tayo ay maliligaw kagaya ng prinsipyo ng karma. Dahil ang Diyos ang may likha ng lahat ng realms, both visible and invisible, siya rin ang nagtatag ng kaayusan ng sangnilikha. Gaya ng sinasabi sa Genesis 8:22. Sabi dito, napaka-explicit po nito. While the earth remains, seed time and harvest, sowing or reaping, winter and summer, day and night shall not cease. In-establish ito ng Panginoong Hesukristo, in-establish ito ng Triune God para mag-make sense yung mga parables ni Jesus Christ. Dahil kung walang cycle, ang mundong ito at random lamang, walang order, walang natural law, and therefore, we are bound to also be, kung ano-ano na lang yung pwede nating i-interpret. Kaya may prinsipyo ng sowing and reaping, approximately dahil sa cycle na itinatag ng Diyos sa universe. Nare-recognize natin ito through scientific experiments, so on and so forth. But ultimately speaking, mga kapatid,
Kaya may concept talaga ng sowing and reaping. Ito ay rooted sa katangian ng Diyos na makatarungan. Because God is just. The reason bakit kapag ikaw ay nagtrabaho, karapat-dapat kang bayaran, not only because karapat-dapat kang bayaran doon sa tinrabaho mo, but simply because God is just. You should be paid for what you labored. You should be given sa kung anong tinrabaho mo. Ito'y nakaugat sa prinsipyo at sa katangian ng Diyos. Siya ay makatarungang hustisya. Kaya even ang prinsipyo ng sowing and reaping ay lumalagpas, nagtatranscend. Although hindi accurate yung translation na lumalagpas sa transcendence. Pero gagamitin na natin yung lumalagpas or nagtatranscend sa physical na realm at nag-a-apply din siya sa spiritual reality. Kaya sa mga parables, di ba, it is an earthly principle that has transcendent spiritual meaning, heavenly meaning. At dahil dito, makikita natin na tinatahi sa mga nagaganchilyo dito, no? Iginaganchilyo ni Pablo ang prinsipyo ng sowing and reaping sa exhortation niya sa chapter 5. Kung maalala natin, yung bunga ng flesh, na minana natin kay Adan, at bunga ng Espiritu na minana naman natin dahil kay Kristo. Ito yung kaniyang necessary presupposition. Dito siya kumukuha ng hugot sa exhortation niya sa text na ito. And so our purpose, the purpose of our message for this morning is upang malalim nating maunawaan na dahil ang Diyos ay makatarungan, hindi siya malilinlang. God is not mocked. God cannot be mocked. Sapagkat nakikita niya ang ating tunay na motibo kung ang isang gawa ay nakaugat sa paghahasik sa laman or paghahasik sa espiritu. At ayon dito ay matuwid siyang humahatol. At makikita natin sa teksto na inilalatag ni Pablo ang structure na ito. If we're going to observe this passage, una ang proposition ng prinsipyo, sowing and reaping. Pangalawa, ang theological na pundasyon ng prinsipyo, God is just. Makatarungan ang Diyos. He cannot be mocked. Pangatlo, ang covenantal na konteksto ng prinsipyo, yung conflict sa pagitan ng Old Covenant Mosaic System at yung New Covenant New Covenant Church. Old Covenant Mosaic System na unti-unting lumilipas at yung New Covenant System na unti-unti namang lumalawak, tumataas, progresibong tumataas. Kaya if you are, lahat tayo ay familiar sa eclipse, no? Nagsasalubong ngayon itong patapos na Old Covenant System and then yung paparating naman or dumating na nakarian ng Diyos pero palago pa lang. Kaya meron silang eclipse. Pang-apat, ang outworking ng prinsipyo, paghahasik sa laman at paghahasik sa espiritu. So, in-apply yung sowing and reaping sa laman at sa espiritu. Pang-lima, ang eschatological harvest ng prinsipyo. Kapag ikaw ay nagtanim sa flesh, aani ka ng corruption, destruction. Kung ikaw naman ay magsosow, maghahasik, yan, sa espiritu, ikaw ay mag-aani ng eternal life. At pang-anim, ang pastoral application ng prinsipyo. Sabi ni Pablo, magpatuloy sa paggawa ng mabuti at huwag mapanghinaan ng loob. Kaya ang mensahe natin for this morning, ang katarungan ng Diyos, ang pundasyon ng prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Kaya magtiwala tayo sa Kanya na tapat na pagpapalain at pagbubungahin ng ating paggawa ng mabuti. Lahat po ng paggawa ng mabuti. Hindi selective ang Diyos. Oops, maliit yung ginawa mo dito, so maliit lang din. No, lahat po ng ating faithfulness ay may corresponding reward po yan. Why? Again, because God is just. The justice of God is the foundation of the principle of sowing and reaping. Therefore, let us trust in Him who is faithful to bless and bring fruitfulness to our good works. Gamit ang agricultural imagery or metaphor ng paghasik at pag-aani, makikita natin ang ilang mga bagay, no? Or elements, dalawang uri ng taong naghahasik. Dalawang uri
ng manner ng paghasik. Dalawang uri ng motibo. Yung motibo, internal, sa paggawa, desires, lifestyle, at paggamit ng resources. Dalawang uri ng hardin. Sa hardin ng laman at sa hardin ng espiritu. At dalawang uri ng pag-aani. Corruption or destruction. And then, eternal life. And the scripture is very full of tinatawag nating binaries. Diba? Right, wrong, corruption, salvation. Makikita natin yun, whoever is not with me is against me. Christ or Caesar, lahat po ito embedded sa scripture. At isang malaking exclamation mark lamang mga kapatid bago tayo magpatuloy, maliban sa concept ng karma, si Pablo po ay hindi nagtuturo ng work-based salvation. Na kapag ikaw ay gagawa ng mabuti, therefore ikaw ay mag-aani ng kaligtasan. In fact, ito pa nga yung tinutuligsa niya. Kasi baka mamaya, basahin natin ito, tingnan nyo, napakalinaw nito, what you sow is what you sow. Gagawa ako ng mabuti to inherit eternal life. Pero hindi po yun yung ibig sabihin na mamaya expound natin iyon, lalo na sa ating evangelism. Dahil ang Christian life, ang thrust ng exhortation ni Pablo sa Galatians chapter 6 ay tungkol sa church life. Kaya sa naunang verses, binigyan niya tayo ng instruction kung paano i-restore sa biblical na paraan ng isang kapatid na nadaig ng kasalanan. Dahil ang Christian life at ang church life, ito po ay synonymous. Kaya ni-invite natin palagi, no, na kung ikaw ay convinced na totoong Christian, become a part of a local church. And so, ang Christian life or ang church life ay lifestyle ng isang pusong binago ng banal na espiritu na lumalakad sa espiritu. Chapter 5, inaakay ng espiritu, namumunga ng bunga ng banal na espiritu at mabubuhay sa banal na espiritu. Kung ang prinsipyo ng Old Covenant system ay gawin mo ito upang mabuhay ka, ang prinsipyo ng New Covenant system ay mabuhay ka at gawin mo ang mabubuting mga bagay. At dahil walang nakatupad, of course, sa Old Covenant system, maliban kay Kristo, makikita natin na walang karapat-dapat bigyan, first and foremost, ng buhay. Pero dahil kay Kristo, ang ultimate fulfillment ng binhi ni Abraham, pinreserve ng Diyos ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang grasya. At sa exhortation na ito ni Pablo, inilalagay niya tayo sa tamang perspektibo kung saan ba nakalagay yung ating good works. So inilalagay ni Pablo yung sa tamang perspective kung saan ba ito ba inauuna o ito ba ay after. Tayo mga Christians, tayo mga tunay na Christians ay hindi tayo anti-good works. In fact, we can dogmatically and confidently say that good works is necessary for salvation. In a sense, na ang isang taong ligtas ay talagang mamumunga ng mabubuting gawa. Hindi absent sa kanya ito. Dahil sabi ni Santiago, faith without works is a dead faith. Walang naliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, hindi causal nature, yung good works to inherit eternal life, ngunit wala ring naliligtas na walang good works o walang paggawa ng mabuti. Sabi ni Pablo sa verse 7, do not be deceived. At ang pinakamalapit na statement ni Pablo about self-deception ay makikita natin sa verse 3. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Parang nag-double down si Pablo dito. Importante na huwag nating ihiwalay ito sa historical context. Isang magandang disiplina po palagi sa pag-approach sa scriptures ay ang pagiging faithful muna sa historical background or historical context bago natin i-draw yung mga theological principles, because sometimes or oftentimes ganun palagi yung nangyayari. Inuuna natin yung theological principles at nineneglect na lang natin yung historical principles. At yun yung nangyayari, kaya nagkakaroon ng interpretation ng sowing and reaping as good works equals eternal life. Sa time nila, ano bang inihasik ng mga Judaizers sa New Covenant Church sa Galatia?
ito ay ang binhi ng false gospel. Ang works-based salvation, confidence in the flesh, at outward religiosity bilang basihan ng covenant standing and justification before God. Now, given the influence of the Judaizers, in-acknowledge ni Pablo ang or possibility na horizontally sa kanilang community, sa kanilang kalagitnaan, kayang itago ang motibo sa pamamagitan ng outward works. Kaya pansinin natin ang picture ng paghasik. Ang nature nito, na kung saan ang buto ay itinatanim sa ilalim ng lupa, hinuhukay, and then tinatanim. And gamit itong imagery na ito, kung nakabaon sa lupa ang ating tinatanim, ibig sabihin, ito ay nakatago. Ngunit ang Diyos na makatarungan at alam ang lahat ng bagay ay hindi kailanman mapagtataguan ng mga ibinabaon natin na motibo ng ating puso. So parang sinasabi ni Pablo sa kanila na kung iniisip ninyo na kaya ninyong i-mock ang Diyos, niloloko ninyo ang inyong mga sarili. So again, another expression ng self-deception. At ang isang uri ng good works na ginamit ni Pablo na test case dito ay ang ministerial support sa verse 6. Marami akong nakitang komentary dito at lalo na si Martin Luther. Isa daw itong text na ito, kapag ikaw ay pastor, isa itong teksto na ito sa pinaka-awkward na i-preach. Bakit? Kasi tungkol siya sa ministerial support. Buti lang, hindi pa ako pastor. So, pwede pa nating malagari ito. Okay? So, Galatians 6 verse 6, sabi dito, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Ipinapakita dito ang minister-congregation relationship. At importanteng ma-highlight ang salitang share dahil tayo po ay naniniwala sa Dorian Principle. Hindi po ito payment or reciprocity sa minister, kundi co-laboring. Sharing means koinonieto, galing sa termino na koinonia na ang ibig sabihin ay communion or fellowship. At ang picture nito ay yung triangular, kung nabasa niyo na yung book ni Conley Owens, ito yung the triangle shape of co-laboring. Ang iglesia ay magbibigay sa Panginoon at ang Panginoon naman ang siyang nagpo-provide sa pangangailangan ng mga pastor or ministers ng iglesia through the church. So you see, triangular. Sa kabilang banda, ang minister naman ay nagle-labor faithfully para sa Panginoon muna. At ang Panginoon din naman ang siya nagpo-provide ng preaching and teaching and shepherding sa kanyang iglesia through the minister. Sa ganitong paraan, ang minister ay may maayos na perspective sa kanyang paghasik sa hardin ng Espiritu. At napaka-importante nito, bakit may iwasan nito yung iniisip ng congregation, oy, binabayaran lang kita. Kaya ang mangyayari sa preacher, iiwas din doon sa mga tough passages. Oops, baka masaktan sila, mawalan kami ng membro. No? Titipirin. At mamaya, babanggitin natin yung mga implications niyan. Plural yun. So sa ganitong paraan, ang minister ay may maayos na perspective sa kanyang paghahasik sa hardin ng Espiritu, at sa iglesia naman makikita nila na hindi sila directly nagbabayad sa manggagawa as an employee, kundi sa Diyos sila nagbibigay directly. Hindi rin nila binabayaran yung Diyos, kundi nagbibigay sila sa Diyos. Ito po ay sa hardin ng Espiritu. Pagtatanim, uri ng pagtatanim sa hardin ng Espiritu, yung ministerial collaborating. Dahil dito, makakaiwas sila magbigay ng through tithes and offering, makakaiwas sila magbigay ng laban sa kanilang konsensya or kalooban o napipilitan, kundi ito ay galing sa kanilang busilak na pusong naglilingkod para sa paglaganap ng kaharian ng Diyos. So itinatama nito yung ating ministerial co-laboring. Sa kabilang banda ng paghasik, kung ang perspective ng mga taga-Galacia sa kanilang pagbibigay sa minister
ay transactional lamang or payment system, nawawala din ang essence ng koinonia or yung fellowship and communion. At kapag ang giving ay nakaugat sa motibo na may utang na ang Diyos sa atin kapag tayo ay nag-o-offering, and because of this, obligado nang ibalik ng Diyos sa atin ng siksik, liglig at umaapaw, mali na rin po ang disposisyon ng ating puso at naghahasik na tayo sa hardin ng laman. Kaya no wonder why maraming nahuhulog sa prosperity gospel dahil sa maling pangunawa ng prinsipyo ng sowing and reaping. Wala pong utang ang Diyos sa atin. Tayo ang may utang sa Kanya. Tandaan po natin na bago pa tayo nakapagbigay ng kung anong mayroon tayo, nag-provide muna ang Diyos sa atin. One way of saying na, anak, ito, para makapagbigay ka. Kaya ang ironic, nasasabihin ng Diyos, anak, ito. Tapos, hindi ko ibabahagi. Pinapakita ng Diyos yung kanyang generosity at pinapakita mo naman ang iyong selfishness. Another thing, inilalagay rin ni Pablo sa tamang perspective ang taga-Galacia upang bigyan sila ng wisdom sa pag-steward ng kanilang kayamanan. Ang dali kasing maging madamot at sakim, lalo na't may remaining sins pa tayo na pinapatay. Lalo na sa konteksto nila, papunta silang great tribulation. Pwede naman maging madamot na lang sila kasi baka mamaya maghirap ako. Wala na matira sa akin. Hindi ko ito ibabahagi sa iba. I believe aware si Pablo sa sinasabi ni Kristo sa Matthew 6:20 to 21. Sabi dito, lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Isa pang pwede natin makita dito ang pastoral support. Ang pastoral support ay isang uri ng burden bearing na sinasabi sa verse 2. Ano bang necessary burdens na binubuhat ng isang minister ng gospel? We have two, at least categorically, faithful labor of the word in preaching and in teaching, and then faithful shepherding oversight of the church. At kung i-assume natin na ang faithfulness ng minister sa mga bagay na ito, marami siyang time na ilalaan, marami siyang time na isasakripisyo para magampanan niya ng maayos ang mga responsibilidad na ito, even to the point of leaving his job and temporarily magtiis or magkulang ang kanyang pamilya. And let me tell you mga kapatid, no, na handang-handang gawin ito ng isang faithful na minister para sa kapakanan ng iglesia ni Kristo. Kasi yan sa ibinigay talaga na desire ng Diyos sa kanila, ang ialay ang kanilang buhay para sa katawan ni Kristo. Kaya kung makikita, again, balikan natin yung qualification ng elder. Sabi sa verse 1 ng 1 Timothy 3, if anyone aspires the office of an elder, so ang first requirement ng eldership is desire sa puso na maglingkod. If anyone desires to the office of an elder, he desires a noble task. So therefore, kung wala kang desire, hindi ka dapat mag-elder. So ang challenge, you have to want it. You have to desire for it. Kasi baka mamaya, oops, wala nang kalalakihan dito, and then pinilit ka na lang dahil ikaw yung capable na mag-teach. But of course, no, kailangan ipanalangin yun. And so handa silang magutom, magpuyat, magpagod, magbuhat ng burden ng lahat, hindi lang isa, lahat ng members ng church, depende sa size, para sa kapakanan again ng iglesia. At kung minsan inaabutan din sila ng karamdaman, mental stress, anxiety and depression na nagli-lead din sa kanila na hindi mag-function properly. At marami pa pong iba. Dahil gaya natin,
tao pa din naman sila. Now, handa ba tayong buhatin yung burden na yon? Sa ngayon, si Pastor Eli pa lang naman yung pastor natin. Handa ba tayong buhatin yung burden na iyon? At kapag ready na siyang iwan ang kanyang trabaho, again, saan siya kukuha ng kanyang kabuhayan? Kaya sa verse 6, no? Yun yung sinasabi ni Pablo. Pero sa 1 Timothy 5:17, sabi dito, let the elders who rule well. So yung qualifier niya is yung rule well, be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and in teaching. So anong kabaliktaran nun? Elders who doesn't rule well, ay hindi sila karapat-dapat bigyan ng double honor or nagpapabaya sa kanilang ginagawa. Kaya naman mga kapatid, itong labor ng mga matapat na pastors na ito, sila ay naghahasik sa hardin ng Espiritu. At nais ko lamang idagdag na hindi rin sila, na bagamat yun ay totoo, pero hindi din exempted ang ibang mga minister sa paghasik sa hardin ng laman. Maaari pa rin silang mahulog dito. Nangyayari ito kapag nagpapabaya na sila sa tunay na pagle-labor sa word at umaasa na lang sila sa plagiarized sermons. O di kaya naman ay nagpapagawa yung sa medyo recent na issue, nagpapagawa sa AI. Sa madaling salita, pinapakain nila ang kanilang tupa galing sa nakaw at pagsisinungaling at korupsyon. Dagdag pa rito, maaari ring mahulog ang isang minister sa selective na shepherding, kung saan binibigyan lang ng atensyon, care at pabor ang mga taong malaki ang naibibigay sa church habang napapabayaan ang ibang mga tupa. And the Bible is against partiality. Si James explicitly sinasabi yan. Ang galing lang kasi sa Dorian Principle, tied din yung pagiging against ng Dorian Principle sa partiality. Because again, the Word of God is ministry. So ang punto sa unang punto natin, ang thrust, ang realidad ng paghasik ay ito. Ang Diyos na makatarungan, ang nakakakita ng tunay na motibo ng puso. Sa makatuwid, ang bawat paghahasik natin ay hayag sa Kanya at walang anumang maitatago sa Kanyang paningin. Kaya dapat maging tunay or genuine ang ating motibo sa paglilingkod at paggawa upang ito ay hindi maging paghasik sa laman, kundi maging paghasik sa Espiritu. So makikita natin ang ilang prinsipyo sa ating unang punto. Matututo tayong kilalanin na bago pa man tayo makapagbigay, tayo muna ay pinagpala ng Diyos sa context ng church. Kaya ang ating pagbibigay at paglilingkod ay hindi para sa selfish gratification, hindi expecting something in return, kundi faithful stewardship bilang tugon at pasasalamat sa biyaya ng Diyos na nagkaloob sa atin. Matututo tayong bigyan ng prioridad ang kaharian ng Diyos kaysa sa ating sariling interes. Kaya tayo ay matututong lumayo sa kasalanan ng kasakiman at mag-invest hindi lamang sa temporal things kundi sa eternal na realities na tinatawag sa Matthew, treasures in heaven. Matututo tayong makita ang ministry hindi bilang transaksyon kundi bilang gospel co-laboring. Kaya tayo ay magbibigay, maglilingkod at gagawa ng mabuti sa isa't isa para sa kalwalhatian ng Diyos ng may sinseridad at galak sa puso. And hindi nyo ba napapansin yun every time may long table fellowship tayo during lunch? Na tayo ay nagbabahagi ng ating mga ulam, yun ay tangible expression na ipinapamuhay natin yung prinsipyo mismo ni Pablo before pa natin ito mapag-aralan. And may we excel sa ganoong virtue, mga kapatid. O hindi mawala, yun talaga sa atin. Huwag tayong maging sakim.
At bilang application sa ating unang punto, magkaroon tayo ng self-examination sa ating motibo sa bawat mabubuting gawa na ipinapakita natin sa ating kapatid. Lalo't higit sa Diyos, sapagkat maaari kasing maitago natin sa mga tao ang ating tunay or ang tunay na kondisyon ng ating motibo. Ngunit sa aral ng ating teksto ngayon na hindi kailanman malilinlang ang Diyos. Nakikita niya ang lahat. Hayag sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya sa bawat pagbibigay, paglilingkod, paggawa ng mabuti at pakikibahagi sa ministeryo ng Diyos, tanungin natin ang ating mga sarili palagi. Ako ba talaga ay naghahasik sa laman o ayon sa Espiritu? At kasama niyo ako sa self-examination na ito. Now, matapos ilatag ni Pablo ang reality ng paghasik, inilatag naman niya ang certainty ng pag-ani. Sabi sa Galatians 6 verse 8, "For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life." Ang bawat paghasik ay may katapat na ani, at ayon kay Pablo, dalawa lamang ang maaaring harvest, walang middle ground. Either judgment or corruption, or salvation, or eternal life. At muli, mahalagang bumalik tayo sa historical context bago tayo dumiretso sa mga theological principles. Ano nga ulit ang itinanim ng mga Judaizers sa New Covenant Church sa Galatia? Ito ay binhi ng false gospel. Acts 15, no circumcision, no salvation. Ang identity nila ay nasa external mark of the flesh. Ang way nila to be saved is law-keeping. Lahat ng ito ay paghasik sa laman. Malinaw ang scripture na kung ang isang tao ay naghasik sa laman, siya ay mag-aani ng corruption. At dahil kinukurap nila ang tunay na ebanghelyo, itong mga Judaizers, ngayon ay hayag na sa atin, sa ating panahon ngayon, kung ano yung kanilang inani. Kaya ang irony, habang iniisip nila na ang kanilang sistema, the Mosaic Law, ay ang daan tungo sa katuwiran at buhay na walang hanggan, sinasabi ni Pablo na hindi. Kung maaalala natin, ang sinabi ni Pablo sa chapter 1 verse 8, balikan natin iyon, no? Chapter 6 na tayo ngayon, patapos na tayo sa Book of Galatians. Balikan natin yung chapter 1 verse 8, na very strong word, one of the strongest words na maaari nating marinig sa buong New Testament writing. "But even if we, or an angel from heaven, should preach to you gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Let him be damned. Let him be destroyed. Let him reap," ito mga bulok na bunga ng kanyang paghasik sa laman. At noong AD 70, ito ay nag-culminate. Inani nila ang kanilang itinanim. Natikman nila ang bagsik ng hustisya ng Diyos. Ang templo na kung saan umaasa sila sa pag-aalay nila ng hayop para sa kapatawaran daw ng kanilang kasalanan, winasak mismo ng Diyos noong time na iyon. Ang Diyos na mismo ang tumapos sa kanilang sacrificial system. And now let's apply this sa hindi pagsuporta sa gawain ng iglesia through co-laboring. Kapag intentionally wini-withhold ng isang individual na Kristiyano ang kanyang support sa ministry, kahit binigyan naman siya ng Diyos ng kakayahan, siya ay naghahasik sa laman. Hindi ito magiging helpful sa kanya dahil unti-unti siyang mag-aani sa kanyang puso ng deeds of the flesh. Nagkukultivate siya sa kanyang puso ng deeds of the flesh kagaya ng greediness at selfishness. Kapag walang co-labor ang church sa minister, kahit capable na ito, mag-aani rin ito ng destruction dahil mamamatay ang local church. Saan kukuha ng pondo
ang bawat local church. The same thing, kapag ang pinapakain, sa perspective naman ng minister, kapag pinapakain ng minister ang tupa ng Diyos, galing sa korupsyon, pagnanakaw, hindi sa tunay na labor ng kanyang mga kamay, dugo at pawis, mamamatay din ang local church. So pareho po silang nagkoko-labor at ang objective nila ay papurihan ng Diyos. Iglesia, magbibigay sa Diyos para may kabuhayan yung minister. Yung minister, magle-labor faithfully sa Panginoon muna para may ipapakain sa church. Kaya sa verse 9 and 10, nagbigay ng pastoral encouragement si Pablo dahil ang church sa Galatia ay nag-aantay rin ng vindication ng kanilang good works. Sabi sa Galatians 6 verse 9, "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap." Sila ay mag-aani, sila ay mag-harvest. At ang condition ni Pablo, if we do not give up. So ito po ay indicative. And again, pag may indicative, merong necessary imperative. Do not give up, sa madaling salita. And take note, hindi po ito after 2,000 years ang kanilang inaantay na harvest. Nung sinabi ni Paul yung phrase na in due time, kundi ito po ay imminent sa kanilang near future. Kung ang Book of Galatia na isulat around 48 to 49 AD, then they have at least roughly 20 years na pag-aantay sa vindication ng Diyos sa kanilang paghahasik. And no wonder there is eagerness and excitement sa language ni Paul sa chapter 5, verse 5. Sabi ni Paul, "For through the Spirit, by faith." Importante yung pag-emphasize ni Paul na by faith. Because again, in contrast sa Judaism, not by works. We ourselves eagerly excited for the hope of righteousness. Kaya sa 20 years na ito, sabi ni Pablo, "Let us not grow weary of doing good." Sa ibang salin, "Do not lose heart." Ayan na. Malapit na. 20 years na lang, mga kapatid. Tanaw na natin yung vindication ng Diyos sa atin. Isa pa, ang picture ng losing heart was used for the kind of fear and weariness a woman experiences during labor before delivery. It describes a time when the work is hard and painful. Pero gaya ng isang babaeng may dala-dalang sanggol sa kanyang sinapupunan, bagamat may kasamang hirap at sakit ang pagdadalang tao, nananatili pa rin ang kanyang pananabik. After, ini-expect nila si Sister Angela na after 9 months, ito ay excited sila na lalabas. But then again, they must labor sa pagpapakain, pagbibigay ng nutrients doon sa bata with patience. Hindi ito minamadali, gradual yung development ng children. So patuloy niya itong inaalagaan, sinusustain sa pamagitan ng tamang pagkain, pag-inom ng masustansyang bagay, vitamins at maingat na pamumuhay. And she must not give up despite pain and discomfort para sa kanyang anak. Kaya ang encouraging ng sinabi ni Paul sa Galatian Church sa verse 10, to persevere in doing good, lalo't higit sa household of faith. Tayo ito, in general, the local church. Tayo ay isang pamilya ng Diyos. We have one God the Father at isang kuya, nakakatandang kapatid na si Heso Kristo. At ang nagpapatatag sa atin, sa ating samahan na banal na Espiritu. So yun yung pundasyon ng ating samahan. May isang ama, may isang kuya na nananalangin sa atin at yung banal na Espiritu na sumasa atin
Kung mananatili itong paggawa natin ng mabuti sa isa't isa as a symbol of sowing seed coming from the fruit of the Holy Spirit that we consume daily, then we will reap, surely reap eternal life. Nung tayo po nanampalataya, we have already given this eternal life. And so, ang aspect na tinutukoy dito is reaping eternal life is yung sanctification state. Ito ay church life. Kaya ang sagana ng harvest ng Diyos at ng mga Kristiyano noong AD 70, kung mababasa natin ang account sa Book of Acts, pre or before 70 AD, makikita natin ang growth ng New Covenant Church na nagsimula sa 12 persons. At yung isa ay devil. So 11, tapos napalitan ng isa sa Book of Acts. Si Matthias? Acts 2:41, 3,000 souls. Acts 2:47, patuloy na dinadagdagan ng Panginoon ang iglesia araw-araw. Sabi doon, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Sabi ni Luke. Acts 4 verse 4, from 3,000 to 5,000. Acts 5:14, and more than ever, believers were added to the Lord. Multitudes of both men and women. Acts 6 verse 7, and the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. Hanggang sa hindi na lang ito itinatala ni Luke. Hindi niya na binibilang, hindi niya na ina-account kung ilan. Ipinapakita na lang dito yung kwalifikasyon na dumadami sila in numeric value. Ito ang inaantay nila na harvest noong AD 70. But the Judaizers na ayaw bitawan ang Mosaic system at pilit inihahalo sa Ebanghelyo, inihahasik sa New Covenant Church, sila ay nakatikim ng kanilang pag-aani, ang hustisya ng Diyos. Sa kabilang banda, mga Kristiyano na sumasampalataya kay Kristo at namumuhay ayon sa Espiritu na nagsosuportahan sa isa't isa through burden bearing at ministerial collaborating, ay umaani ng buhay na walang hanggan. At ang parehong hustisya ng Diyos na tumupok sa apostate Judaism na sinasabi sa Book of Revelation na harlot, ay siya ring hustisya na nagbigay ng vindication at covenantal life sa mga mananampalataya kay Kristo na faithful sa kanilang good works. And so sa ating pangalawang punto, while mayroon talagang reality and certainty ng individual reaping of corruption and eternal life, higit at lalo nating makikita rito, hindi lang individually, kundi corporate harvest, kung saan ang mga naghahasik sa laman ay corporately nag-harvest ng destruction, habang ang mga naghahasik ayon sa Espiritu, tayo, ay corporately magha-harvest ng eternal life sa context ng household of faith or the local church. Mga kapatid, at sa bawat karagdagang bilang natin sa iglesia, ito ay bunga ng matapat na paghahasik ng Ebanghelyo sa isang pamilya ng Diyos. Kaya happy tayo kapag tayo ay nadadagdagan dahil tayo ay binibiyayaan ng reward sa ating good work sa Ebanghelyo. And of course, it also comes with responsibility. Maghahasik tayo. Dinadala ng Diyos ang kaluluwa dito sa church para bigyan din tayo ng responsibilidad to carry their burden. Maghasik tayo ng good work sa kanila. And so when they mature, nakikita natin. So yung maturity nila, yun na mismo. Yung pag-aani natin, yung tangible, present na pag-aani natin. Ang sarap, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, nais kong kausapin ang mga wala pa kay Kristo. Gaya ng sinasabi kanina, hindi nagtuturo ng work-based salvation si Pablo. Therefore, kung sa tingin mo
sa paggawa ng kabutihan, tingin mong mabuti, ikaw ay aani ng eternal life, nagkakamali ka, kaibigan. Paul, inspired by the Holy Spirit, ay napakaingat sa kanyang sinulat. Ang naghasik sa laman ay mag-harvest ng destruction. Ngunit ang naghasik sa espiritu ay magha-harvest ng buhay na walang hanggan. So therefore, hindi ka pwedeng tumawid na lang basta galing sa laman papuntang eternal life. Ang paggawa mo ng mabuti, hiwalay sa espiritu, ay hindi magbubunga ng eternal na buhay. Dahil sa gitna ng hardin ng laman at hardin ng espiritu, mayroon isang napakalaking bangin. Gaya nung nababasa natin sa Luke 16, no? Yung the rich dead man, Lazarus, pinapakita sa atin yung picture na yun sa hardin ng laman at sa hardin ng espiritu, mayroong isang malaking bangin na kahit ipunin lahat ng iyong good works bilang tulay sa bangin na iyon, hindi kailanman ikaw makakatawid. In fact, yung tulay na iyon ay gagamitin pa ng Diyos sa iyo sa pagdadagdag ng kanyang galit at puot sa iyo. Romans 2:5, but because of your hand and impenitent heart, you are storing up wrath for yourselves on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Natikman ito ng mga Judaismo na nagtitiwala sa kanilang laman noong AD 70. At mas matitikman pa generally ng mga reprobate. Ngunit kung naririnig mo ito, kaibigan, as a warning and also calling sa iyo ng Diyos ngayon, naway pagsisihan mo ang iyong kasalanan, talikuran mo ang maling pananaw na kaya mong kitain ang eternal na buhay sa pamagitan ng iyong mga gawa sa laman at sumampalataya ka kay Kristo. Di mo kailangan gumawa ng tulay papuntang hardin ng Espiritu. Kung sasampalataya ka kay Kristo, si Kristo mismo yung dadampot sa iyo at dadalhin ka sa hardin na iyon kung saan ikaw ay sasamba kay Kristo magpakailan paman. Ngayon nawa ang iyong araw ng kaligtasan. At para naman po sa atin mga mananampalataya, sa ating sin to mortify, gaya ng isang pagtatanim ng buto na nakatago sa ilalim ng lupa, mayroon ding kasalanan na kayang itago habang ito ay inihahasik. At kung hindi tayo mag-iingat, unti-unti itong lalago, lalaki din, mag-i-sprout, at magugulat na lang tayo, mag-harvest na rin tayo ng corruption at destruction sa ministry o sa ating iglesia. Ito po yung kasalanan na tinatawag na chismis or gossiping. Klaruhin ko lang, mga kapatid, na ang pagbabahagi ng impormasyon, merely pagbabahagi ng impormasyon sa tao, ay hindi kaagad yan gossiping. Or kahit ang pag-uusap natin sa isang tao, ay hindi kaagad yan gossiping. Ang caveat dito ay kung gaano kaselan ang sensitibo ang impormasyon, but of course, again, depende pa rin ito sa motibo at purpose ng tao. Sabi ni Michael Kruger sa kanyang aklat na Bully Pulpit, just a quick word about gossip, which is a close cousin to slander. Magpinsan. Baka magkapatid, no? Kambal. The two are similar in that they both involve negative reports. But whereas slander is false, gossip may be true. The problem with gossip is not necessarily that it is false information, but that it's information shared with malicious intent, namely to harm a person's reputation or to entertain others. Gossip also is a serious sin that churches should address, but we must remember that not all negative reports are gossip. So, ang ganda ng caveat ni Michael Kruger. A person may share a negative report about someone without malicious intent. Indeed, victims of abuse
may share their story with others for many legitimate reasons. To get advice on how to proceed, to get counseling and encouragement for what they've endured for 10 years or maybe long, or to warn others about the pastor's bad behavior. Paul seems to act in this way when he warns others about bad behavior of Alexander the coppersmith. And even si John regarding kay Diotrephes. Tama? Sabi ni Paul sa 2 Timothy 4 verse 15, beware of him, si Alexander, yourself, for he strongly opposed our gospel message. End quote. Now, listening to Michael Kruger, may kita natin na hindi hiwalay ang motibo sa layunin. Motive sa purpose. So let's ask ourselves, ano ba ang layunin natin every time na may pinag-uusapan tayo at may binabahagi tayong impormasyon sa iba. And so generally speaking, ang gossip ay ang pagpapasa-pasa ng impormasyon o issue, usapan tungkol sa ibang tao na walang intensyon ng restoration, reconciliation, at godly edification. Kadalasan, ang layunin nito ay curiosity, Mars. Ano yun? Entertainment, validation, paninira o pagkuha ng simpatya at kakampi ng ibang tao. But then again, itong mga to na binanggit ko, lahat po ito ay may nuance. Hindi po curiosity equals evil, entertainment equals evil, validation, magiging maingat talaga tayo dito. But then again, dahil nauunawaan natin ito ay may nuance, so guys, I'll just leave that up to you for yourself examination. Maingat tayo sa mga impormasyon inihahasik natin sa ating kapwa. So, ito yung pag-iingat natin. Mag-ingat tayo sa mga impormasyon na inihahasik natin sa ating kapwa dahil baka sa halip na maging edifying ito, tayo pala ay nakakapagtanim ng disturbance, suspicion, at masamang pag-iisip sa puso na ating kapatid laban sa isa pa nating kapatid. Naalala ko yung sinabi ni Ezek, noong nagtuturo siya. May isang family, at doon sa family na yon ay meron silang church member na palaging pinag-uusapan, pinagchichismisan doon sa family na yon, at nagulat na lang sila, yung anak nila na yon ayaw maging church member. Dahil na-cultivate doon sa puso ng anak yung hatred doon sa church member na iyon. Natakita niya that Christianity is ugly. So, mag-ingat talaga tayo dito. While we believe in the best motive of our brother, so ito yung sin. Dahil ito ay tago, hindi ako magtuturo, ikaw, chismoso ka. So, hindi natin gagawin yun. We should still believe in the best motive of our brother. The more individuals na hinahasikan natin ng seeds of gossiping na ito, hindi na natin mamalayan na nag-harvest sa tayo ng pagkasira, division at corruption sa loob ng iglesia. Now, ayaw natin gawin ito, of course, only for the sake of not doing this. The reason why we refuse to do this, brothers and sisters, is because we love one another. So, ang thrust sa pag-iwas ng gossip ay ang pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig sa isa't isa. And so, we mortify the sin of gossiping that destroyed many lives of Christians. So, mamaya sa informal fellowship natin, expound lalo natin ito sa ating mga discussions. At ang gospel cure natin sa sin of gossiping ay wala nang iba kundi ang pag-magnify natin ng pag-ibig ng ating nakakatandang kapatid na si Hesukristo. Hindi lamang yung pag-magnify ng pag-ibig ng kapatid sa atin, kundi yung pag-magnify mismo natin ng pag-ibig ni Kristo, ating nakakatandang kapatid, na nasa kanyang trono, at ipinapanalangin tayo anuman ang kasalukuyang pinagdadaanan nating depresyon, sama ng loob, mga pagkahulog sa kasalanan at panghihina. Jesus Christ is not only our greatest brother's keeper because He is praying for our sanctification, siya rin ang ating greatest burden bearer
sa mga oras ng ating pagsubok. Tandaan natin mga kapatid, kung si Kristo hindi tayo chinichismis o sinisiraan o ini-slander sa Diyos Ama o sa kahit na sino, every time na tayo ay nakakaranas ng pagkahulog. So, ang challenge, sino tayo mga kapatid para gawin natin yun sa ating kapwa, sa ating kapatid. And I must say, with boldness and clarity, that gossiping is a satanic work. It is a ministry of Satan. And so every time na tayo ay nag-i-engage at nag-i-indulge sa kasalanan na ito, we become partakers of Satan's ministry here on earth. So every time na mayroong nakaka-disappoint na nagawa si kapatid, bunga ng kanyang remaining sins, we magnify not our observation na pangit sa kanya. We magnify the love of our greatest brother, keeper, and greatest burden bearer na si Yesu Cristo, dahil hindi niya tayo sisiraan sa Diyos Ama every time mahuhulog tayo sa kasalanan. Naway gawin din natin yun sa ating kapatid. Can you even imagine, no? Every time, kunyari, may anxiety ka ngayon, tapos si Kristo nananalangin siya, tapos si Kristo biglang magko-comment, sasabihin niya sa kanyang ama, Father, tingnan mo tong si Jordan. Palagi kong pinapanalangin to, pero hindi nagtitiwala sa akin. We cannot imagine that. Why? Because Christ is full of goodness and full of love and full of hope sa kanyang righteousness na ibinigay sa iyo. And so therefore, i-refuse natin ang pag-i-slander at pag-gagasip, not simply because gusto nating iwasan yun. Balikan natin ng pag-ibig ni Kristo sa atin, sa bawat isa. Kaya bilang application, huwag natin i-chismis si kapatid. Instead, lapitan natin siya at encourage. Verse 9 and 10 sa ating teksto, ang pundasyon ng encouraging phrase na keep up the good work, na ginagamit ng marami ngayon loosely. Kung na-observe niyo yung text, di ba? Let us not lose heart. Technically, yun po yung keep up the good work. And so, pitasin natin nawa ang fruit of the Spirit of love by serving one another. Fruit of patience. Let's wait for the growth of our brother. Kindness. Let's exercise koinonia. Share good things. Mamaya, kung sino may pinakamasarap na ulam, let's go. Self-control. Prioritizing grace over judgment. At i-consume natin ito upang ang mga buto nito ang maihahasik natin sa hardin ng Espiritu. At kapag tayo ay mag-aani na ulit, sabay-sabay nating maipapamahagi upang maani at matikman din ng mga kapatid na bago pa lang sa pananampalataya. And then, sa pagkakataong iyon, it's now their turn. Sila naman ang kakain ng bunga ng banal na Espiritu. Sila maghahasik ng buto. Sila din yung magre-reap nito. At para sa ating challenge, kung nananatili tayong tapat sa pagsuporta sa kaharian ng Diyos through co-laboring, faithful stewardship at burden bearing sa loob ng iglesia, at hindi tayo nagsisiraan through gossiping, makikita rin natin ang bunga ng paglaganap ng Ebanghelyo, paglago ng iglesia, at pagpapatibay ng bawat isa. Kung paano naging matagumpay ang pag-aani ng mga unang Kristiyano sa kanilang panahon, higit at lalo sa ating panahon ngayon, na napakadami na nating platforms sa pamilya, sa estado, lalong-lalo na yung platform ng social media for kingdom advancement. Ang kung paanong nag-harvest ng judgment ang mga tiwaling gobyerno at bulaang tagapagturo sa kanilang panahon, tayo rin ay makakaasa na tiyak din ang destruction ng mga tiwaling gobyerno at bulaang tagapagturo sa panahon natin ngayon. Sabi sa Psalms 33, verse 12, Blessed is the nation whose God is Yahweh, the people whom He has chosen
as His heritage. Now, if this is true, mga kapatid, the opposite is also speaking loudly. Cursed is the nation whose God is not Yahweh. Kaya bilang iglesia, hindi tayo matatakot mag-speak up against pietism, against defeatist theology, against corrupt officials, against false teachers, against false ideologies like liberalism at iba pang corrupt na worldviews. Willing tayong harapin at banggain ang mga ito, dala-dala ang banner ni Kristo na nagsasabing Christ is King. At habang ginagawa natin ang ating good works sa ating mga sariling platforms, tahanan, workplace, school, social media, magandang ma-remind tayo mga kapatid na hindi overnight ang progress na ito. Ipinapakita kanina yung picture ng childbearing. Nagsisimula siya sa, ano bang pinakauna? Zygote? Tama? Then embryo, hanggang sa fully developed baby siya. Although baby na yon, kinaklasify lang siya into developments. Kung hindi kaya maghintay yung nanay, anong gagawin niya? No? So hindi pwede. So that's also the picture of growth. It's gradual. Malawak na rin ang narating ng kaharian ni Kristo at laro pa itong lalawak after that eclipse. And mga kapatid, malapit na yung ating covenanting. Let this be our encouragement and challenge that every local church planted in an area is a partial yet progressive fulfillment ng sinasabi sa Habakkuk 2:14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of Yahweh as the waters covers the sea. Gaano ba kadami yung tubig sa dagat? Parang all of it. Hindi, I mean yung dagat mismo. All of it. No, yung dagat mismo ay water. And so we submit sa paalala ni Pablo. Let us also not lose heart and not grow weary. Sa paggawa ng mabuti, let us continue to do good. For in due season, sa atin, that is our far future, we will harvest. We will also reap. And so we do not give up. Therefore, huwag tayong susuko, mga kapatid, until, number 1, our families will kiss the sun and bow its knees. Huwag tayong susuko hanggang itong community na ito ay luluhod sa harapan ni Kristo. Ang nasyon na ito, ang mga countries, at ang buong mundo. Ang ating mga susunod na henerasyon, sila yung magre-reap at mag-harvest ng good works na mga itinatanim natin ngayon. Now, ang question, mga kapatid, lastly, handa ba tayong maging fertilizers? Handa ba tayong maging fertilizers ng mga susunod na henerasyon natin? I say with confidence na dapat handa tayo. Let us pray.